at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, gaya ni Sheila Sison na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities, at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola Amor, at Justin Gular na multiple-time debate champion. Siyempre, nandyan din ang malalapit kay VP Sara, kagaya ni Michael Poa na dating Chief of Staff niya sa DepEd, at si Reynold Monsayak, dating OVP spokesperson at class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Ang 16 na abogado nagsumite ng entry of appearance na ad cotelem kahapon sa Senate Secretary. May agam-agam dito si Senate Minority Leader Coco Pimentel. So, ibig sabihin, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may mga kondisyon ito, ha? Tingin niya, gagamitin ng defense ang nangyari noong June 10 sa impeachment court. Napagkasunduan doon ang mosyong ibalik sa Kamara ang articles of impeachment. Straightforward lang yung order. Oh, mag-a-ad cautelam appearance pa ba ang mga abogado? Oh, dapat lang, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance? Wag mo nang tanungin ang mga abogado, alam nila yun. Paliwanag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, inaasahan na nilang maghahain ng argumento ang defense team para i-dismiss ang kaso. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel kumuha ng pahayag mula sa mga abogado ni VP Sara, pero hindi raw muna sila haharap sa media para hindi ma-preempt ang kanilang depensa. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na tugon ng kampo ni VP Sara sa hinaing summon sa kanya ng korte. Yan lang ipapakita ko sa inyo. Yung 16 na mga bigating lawyers ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga, sa totoo lang, gusto naman talaga ni Vice President Sara Duterte na matuloy ang pagdinig dyan sa Senado about sa impeachment niya. 'Di ba? Kasi gusto niya talaga na magkaroon ng bloodbath. Alam niyo na ang meaning ng bloodbath. Huwag niyo nang tanungin kung ano 'yan. Huwag lang kayong makinig kay Teriring Claire Castro sa spokesperson ni Bangag Marcos Jr. dyan sa Malacanang kung ano yung meaning niya sa bloodbath. Yung meaning sa bloodbath, meaning ni BP Sara na maglabasan ng mga ebidensya kasi maraming ebidensya ang hawak si Vice President. Kaya dyan, lalabas ang mga katotohanan. Gusto ni Sarang matuloy ang impeachment talaga. Yun talaga hinahamon talaga niya na ituloy nyo para magkaroon tayo ng bloodbath. So tingnan nyo ngayon, ang 16 na mga bigating abogado, this is the first time in the history na mayroong inaakusahan ng mga anomalya. Kasi nga, walang ginagawang masama si Sara Duterte. Ang ini-impeach, ito pang Vice President na binuto ng 32 million. Sino ang nag-impeach dyan sa Congress? Yung mga binubuto lang ng pinakamataas 100,000 votes. 100,000 lang na buto sa mga constituent nilang mga congressman. Hindi ba yan maging malaking insulto sa ating mga Pilipino na sa 32 million na bumuto kay Vice President, na ganyan-ganyanin lang nila, binubuli,
Pangbubuli yan eh. Wala namang kaso yung impeachment na yan. Kundi gusto lang talaga nila tanggalin si Vice President. Kasi pag ma-impeach ka kasi, halimbawa ma-impeach si Sara Duterte, hindi na si Vice President makatakbo si Sara sa 2028. Hindi ka na pwedeng makatakbo sa susunod na eleksyon basta ma-impeach ka. Kaya ito talaga ang gusto nilang gagawin na matanggal si Sara Duterte. Dahil takot sila. Tinik sa kanila si Sara Duterte sa mga ambisyon nila na magiging prime minister o magiging presidente ang tambaloslos. Yun ang sinasabi ni Sara. Wala pa nga kasi simulan pa lang, 1 taon pa lang, pamulitika na ang iniisip ni tambaloslos. Lumaki na ang yagbols ni tambaloslos. Dahil sa akala niya, hawak niya na ang buong kongreso. Kasi ginagamit niya ang pera ng taong bayan para binabayaran itong mga congressman na pumipirma sa impeachment ni Sara. Pinasabog na yan ni Congressman Toby Tiangco. Mismo si Toby, Congressman Tiangco, na nasa alyansa ni Marcos Bangag. Siya mismo ang nag-expose na binibilisan ang impeachment ni Sara. Pinapapirma sa kapalit na mayroong sohol. Kapalit na mayroong yung sinasabi ni Tubi, Congressman Tiangco, na words na basta yung sa mga nila, bibigyan sila ng mga budget nila. Kasi daw, pag hindi ka pipirma sa impeachment ni Sara, wala kang budget. Yun eh. Di ba? Si Congressman Tiangco Tubi lang ang nagsasabi niyan. Sino? Sino ang may sabi niyan? Sinong nagbibigay ng order na ganon? Sino pa? Di si tambaloslos, ang ambisyosong ulul, hangal, gutom, buaya, sakim sa posisyon. Kahit anong gagawin mo, Romualdez, hindi ka mananalo. Di ka mananalo. Tingnan mo, yung nakaraang eleksyon, dyan sa Tacloban, ilan lang ang bumuto sa'yo? 64,000? Wala kang kalaban. Pero 64,000 lang ang bumuto sa'yo. Hayop ka. So wag kang maghari-harian dahil 64,000 lang ang bumuto sa'yo dyan sa Tacloban. Nasusuka na ang taong bayan sa'yo dyan sa Tacloban. Anong ginagawa mo kay Nini? Dinidisqualified ng Comelec. Sa walang rason, bigla-bigla ang pag-disqualified lang. Dahil takot ka, Romualdez, na may kalaban kang tatakbong politiko dyan sa Tacloban. Ito namang si George Garcia, sana nga talaga may magkaso kay George Garcia. Ituloy mo, Atty. Glingchong, yung kaso mo kay George Garcia na i-impeach yung kupal na yan, nagagong hangal na yan. Maraming mga kagaguhang mga anomaliyang ginagawa dyan sa Comelec eh. Kailangan tanggalin talaga yang si George Garcia. Kasi isang himod puwit yan. Kay butod. Yan ang nangyayari sa Tacloban. 64,000 lang ang bumoto kay tambaloslos dyan sa Tacloban yung nakaraang eleksyon. Tapos ngayon, maghari-harian sa Kongreso. Na akala mo ang ambisyon niya talaga siya ang hari. Siya ang kahari-harian sa Kongreso dahil yung mga tauhan naman niya sunod-sunuran. Siyempre, may bayad yun. Diba? 100, magkano yung binayad sa bawat isa? Pag pumipirma sa impeachments ni Sara? Diba? Kaya itong impeachment na to, walang patutunguhan to, basura to. Hindi nyo kaya itong mga bigating abogado ni Sara Duterte, mga hayop kayo.
Kaya sana Sara Duterte, Vice President Sara Duterte, kasuhan mo nga si Bangag. Kasuhan mo nga si Marcos Jr. ng impeachment din. Ang dami naman yung ginagawang nagawang violation eh. Kasuhan mo. Wala nang tiwala ang taong bayan. Isa pa yung magpapa-hair follicle drug test. Iwas ng iwas siya. Ayaw niya magpa-hair follicle drug test. Bakit? Dahil totoo ang mga inakusaha sa kanya. Totoo ang akusasyon na bangag, pulboronic. Kaya takot si Marcos Jr. magpa-hair follicle. Kasi kung hindi ka takot, unang-una pa, hinarap mo na yang magpa-drug test. Maraming sigaw ng taong bayan na magpa-drug test. Iwas ng iwas. Kaya Sara Duterte, kasuhan mo nga ng impeachment itong si Marcos Jr. Patanggal mo nga. Siguradong matanggal itong hayop na to. Walang alam. Hindi pa nakatapos ng pag-aaral. Puro pagsisinghot lang ginagawa noon sa Amerika. Kaya dapat matanggal to dahil wala ng trust, wala ng public trust ang mga tao kay Marcos Jr. Tingnan nyo, pag naglalakad siya, nagkagulo ba yung tao? Mayroon bang pumapansin sa kupal na yan? Wala. Ibang-iba pag si Sara Duterte at si PRRD maglalakad. Si PRRD nga hindi na presidente pero kinuyog pa. Ang dami pang nagmamahal. Yan ang totoong minamahal ng taong bayan, si PRRD at si Sara Duterte. Kayo, na nasa kongreso, na naghari-harian, minahal ba kayo ng taong bayan? Ay, nako, ikaw Coco Pimentel, kaya hindi ka na nananalo ngayon eh. Wala ka na eh, lumayas ka na dyan. Mga hindi nananalo, layas. Yang si Risa Hontiveros na naman ang nagpabidabidahan. Dahil may plano daw yan, natatakbo daw yan ngayon 2028 pagka-presidente. Ang kapal ng mukha. Ang taas ng ambisyon mo. Hontiveros. Ang taas ng ambisyon ni Hontiveros. Tatakbo daw sa 2028 pagka-presidente. Kapal ng mukha ng babaeng walang... Diyos ko po. Nakapanggigil na talaga itong Pilipinas. Wala na talaga, para sa aming mga taong bayan, wala na talagang kwenta ang Pilipinas sa totoo lang. Yung nakakahiya, lahat nasa record na yung mga, ngayon na naman, may gulo na naman dyan sa immigration, nadawit na yung pangalan ni Lisa Butod. Bakit? Kasi si Lisa Butod, ang nag-appoint daw, yun ang pasabog ni Maharlika. Siya ang nag-a-appoint at mismo si Atty. Glenn Chong nagsasabi yan. Ayan, lumalabas na rin mismo kay Senator Amy na ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay ang mga lulong na si Romaldis at Aranita ang nagpapatakbo ng Pilipinas. So ano pa yan? Mismo kapatid ni Bangag nagsasabi na si Aranita at si Romaldis tambaloslos ang naghahari-harian, ang nagpapatakbo ng bayan natin. Hindi yung kapatid niyang Bangag na isa ding lulong sa pulburon. Ikaw, Senator Amy, diretsuhin mo na kasi pababain mo na yung mo. Alam mo namang lulong din yung kapatid mo sa pulburon. Pababain mo na, parisign mo na, Senator Amy, yung kapatid mong si Bangag Marcos Jr. Walang kwinta yan eh. Walang mangyayari sa bansa natin. Traidor yung kapatid mo. Anong ginagawa nila kay PRRD ngayon? Kung hindi dahil kay Sara Duterte, hindi makaupo yung kapatid mong pulboronic, Senator Amy. Hayop ka rin eh. Kapal din ang mukha mo eh. Kaya nakapanggigil talaga itong Pilipinas. Wala nang kwinta ang Pilipinas para sa amin dahil kompleto na andyan na lahat. Krimin, mga abusadong gobyerno. Nakapanggigil, walang kwinta. Only kay panahon ni PRRD, maayos ang Pilipinas. Kontrolado niya lahat. Pero itong si Bangag, kontrolado ba ni Bangag ngayon ang Pilipinas? Hindi. Dahil bulong-bulungan lang naman yung kupal na yan eh. Nakikinig na sa mga mali. Number 1, nagpapalabas ng fake news.
Ang Marcos administration ng bangag na yan. Number 1 pinakasinungaling presidente sa buong kasaysayan ang bangag na to. Only in the Philippines. Ito lang ang nagpapasabog ng fake news. Sino kayang bumubulong-bulong sa kanya na mali? Tapos sinasabi din niya sa, sa publiko. Yan. Kayong mga NBI na gusto nyong hulihin ang nagsasabi ng fake news, ito si Marcos Jr., ang fake news na leader. Yan ang hulihin nyo. Anong sinasabi niya? Doon sa QOGC, paglusob ni abusadong Diwata Torre. Sabi ni Marcos Jr., walang ni isang mga pulis na nagbitbit ng arma sa loob ng QOGC. O isa na yang fake news. Isa na yang ulul na hindi alam ang mga sinasabi niya. Kung sino man yung bumubulong sa kanya, hindi man lang niya sinisigurado kung totoo o hindi. Nakitang-kita mga full girl yung mga pulis, mga SAP doon sa QOGC nang lumusob sila. May tergas pa nga number 1 kasinungalingan. Yung kasinungalingan niyang 20 kilos ang bigas, napabababain niya. Number 1 pangluluko. Yung sinasabi niyang ang baha, ang flood control budget natin na ilang trilyon yun. Na inano daw ng barko. Di ba gago? Sinusundot ng binangga ng barko yung flood control na putang ina. Na mismo ang DPWH nagsasabi wala naman talagang flood control. Putang ina. Panggagago, panluloko. Isa talagang pinakasinungaling na presidente ito sa buong kasaysayan ng Pilipinas, tong si Marcos na to. Walang kwintang leader. Tang ina ka, mag-resign ka na, hayop ka, Marcos ka. Tang ina mo.